Natatakot ako na pagdating ng husband ko dito, baka hindi siya maka-adjust dahil sa language. Balita ko nag-aaral ka ngayon ng A1. So, kamusta ang pag-aaral mo? Oo nga eh. Yun lang. Yun lang yung ano dito, mahirap. Guys, mahirap ng language dito. Iwan ko lang pag masusurvive ko ba. May marites pero yan mo na, di naman sila kilala. Nangyari dito sa akin sa Germany na yung lumuha ako tapos gumanon, nag-meet yung luha ko tsaka sipon ko. Pa-consult na ako last year para sa Canada. Bitch, never moving with caution. 2 pound sick, no one's human my role. Bandwidth, EQ and distortion. Bandage through the wounds of my soul. Say again. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Ako may ganyan. Ako sama na kayo sa vlog ah. Right. Focus mo sa kanya. Madam, ano? Sunod ang donor. Ano sabi ko sa'yo, donor yan eh. Wow, ang ganda. Before I sleep, hear the crickets sing. So I'm with Ate Maricar now. Ate, describe Germany in 3 words. 3 words. Honesty. People are honest. Nice place, especially with nature, and sometimes expensive, sometimes not. Nasaan ba tayo ngayon? Sa Triberg, because Germany also loves nature, so we're going hiking in Ba't nature. English ka na? 1, 2, video te. So Pinoy, mga Pinoy tayo. Ang ganda ng ano, so nice. Do you speak English? Dito kami guys sa Triberg in Schwarzwald. Nagutom na ako. Lo. Sigurado ba kayo sa pupuntahan natin? Ano yan? Davao. Yan man ang mga ano sa Davao yung sa... Nagutom. Nandito tayo ngayon sa Triberg. Nandito tayo ngayon sa Triberg with our Bisaya friends. Actually, madali lang siyang puntahan. Parang 3 hours lang mula doon sa lugar namin, sa Stuttgart. Walang bayad yung pagpunta dito. So, ganda. Ano? Naantigit sa kanya. Anong binayaran natin? Ito, tapos doon sa museum. Ah, pati ito kasama? Sa talaga? Sa museum. Hindi eh. Wow. Ganda dito.
Wow! Ganda! Kung i-describe ko yung Germany sa tatlong salita. Number one siguro, challenging. Challenging in the sense na mahirap naman talaga makapunta dito. Number two, worth it. Worth it kasi sa kabila ng mga challenges na pagpunta mo dito, worth it pa din na makita mo, makapagtrabaho ka dito, kumita ng pera. And of course, number three, journey. Journey kasi ano siya, encompasses all the description na pwede mong ibigay. Worth it, challenging, and journey. Ay, picture tayo. Hi! Omets, kung i-describe mo yung Germany, 3 words, ano yun? Actually, hindi siya 3 words, pero tatlong description. Sige. Schön, maganda siya. Nicht einfach, hindi siya madali, pero worth it. O, elaborate natin yung hindi madali. Hindi madali. Deutsch. Schön, maganda siya kasi syempre overall naman din yung maganda yung kunwari sa trabaho, sa benefits, sa pamumuhay, mga ganun, mga pangangailangan mo na At saka na-enjoy mo yung Germany Lalo na. paligid. yung sabi nila is yung maganda daw dito is yung travel talaga. Although hindi naman kami laging nagta-travel, pero yung access kung baga ba. Syempre, So, speaking of travel, nasan ba tayo ngayon? nandito, Schwarzwald, di ba? Ate, Schwarzwald, di ba? Oo, nasa Black Forest po kami. Black Forest. Yun yung alam nila, Black Forest. Black Forest. Noon, sa picture ko lang nakikita. Pero ngayon, nandito na. Diba? Kakain kami mamaya ng Black Forest cake. Yung legit. Yun ba yun, Black Forest? Yung legit. Dito naman talaga galing eh. Di ba, talaga te? ba? Dito talaga galing yung... Hindi ko alam. Talaga nakita. Akala ko kasi ano lang yun, inimbento lang ng Goldilocks. Hindi. Sila talaga, parang nag-invento talaga ng Black Forest na cake. Tsaka pangarap talaga namin ni Ate Marie Carto noon, picture lang namin tinitingnan sa wall. Okay. Nung nag-aral pa kami ng language. Sabi ko, pundo tayo dyan, no? Sabi ko, nicht einfach, hindi siya madali. Kasi yung process na papunta dito, kung hindi muna kami nakapasa ng language. Pero pagdating dito mo talaga siya matututunan ng proper yung language. Mas ginagamit ko na German is yung pang-convo talaga, yung pang sa mga tao talaga, sa mga tao na sa paligid ko ko siya natutunan. Meron ka bang advice na pwedeng maibigay sa mga friends natin na nasa Pilipinas pa lang na nagbabalak pumunta dito? Yung advice ko, depende sa kung ano ang sitwasyon ninyo. Kunwari, kung iba yung advice ko kung single kayo, married na kayo, tsaka may mga anak kayo. In general, worth it yung Germany. Pero, hindi ko masasabi na naka-adjust ako agad kasi syempre, kumbaga sa Bisaya, alam to ng mga Bisaya, sabi sa amin kasi merong nagtabo na ang luha og sipon. Kung Ano yung sabihin nun? sa Tagalog pa siya, ibig sabihin nun na nangyari dito sa akin sa Germany na yung lumuha ako tapos gumanon, nag-beat yung luha ko tsaka sipon ko. Ganun talaga. Although struggle siya, pero kung maka-adjust ka na, worth it talaga siya. Pag may motivation ka, tapos syempre, magdadasal ka talaga. Kasi hindi naman natin makakaya lahat kung walang guidance ng Panginoon. What inspires you to continue working here sa Germany? Honestly, nagpa-consult na ako last year para sa Canada. Nung nadala ko na yung husband ko dito, natatakot ako na pagdating ng husband ko dito, baka hindi siya maka-adjust dahil sa language. So, nagkuhan ako para mag-exam, para galing dito, mag-Canada na lang. Kasi syempre, kung English, at least hindi na masyadong mahirapan yung husband ko. Pero nung sinabi kasi ng husband ko na pagdating dito, parang sabi niya, parang gusto niya dito. So nagustuhan niya agad-agad? Oo, nagustuhan niya dito. Although mahirap yung language, nag-aaral pa nga siya. Pero sabi ko kung komportable na siya dito, di mag-establish na kami dito. Pero hindi pa na, marami pa namang mangyayari sa future. Pero for now, dito muna kami. Shout out sa lahat ng friends sa Pilipinas, lalo na sa Cagayan de Oro, sa mga batchmates ko sa St. John the Baptist High School.
Shout out to St. John the Baptist High School. Batch 2007. Batch Siya- 19... nakalimutan na niya. Batch 1990. Si Yuzon guys, tsaka sa Cagayan de Oro, sa mga friends namin, tsaka sa friends din namin sa ibang bansa din. May nasa UK, may nasa Canada, may nasa New Zealand, meron, sino pa ba? Basta sa overall, yung mga friends namin. Okay. So, kailan ka pa dito? Nag-iisang taon na ako dito, pre. Mag-isang taon na. So, Oo. sa isang taon na yon, describe mo ng 3 words yung Germany. Malamig. Malamig! Bakit? Sobrang lamig. Nung dumating ka dito, Ay, sinalubong agad ng snow, pre. Talagang napakalamig. Malamig dito sa Germany. Tapos, gano'ng adjustment mo no, nung panahon na yun? di parang madali lang yung adjustment ko kasi nandito naman yung asawa ko eh. May kasama naman ako kagad. Di tulad ng asawa ko na pagdating dito, siya lang. Tahimik. Tahimik. Bakit tahimik? Parang iba to parang iba to sa mga narinig ko At tahimik talaga. Kasi Lalo na kapag ka, lalo na pag may weekdays. Kasi yung mga tao dito, trabaho, bahay. wala sila sa Pag uwi ng bahay, hindi mo na makikitang lumalabas-labas pa eh. Lumalabas lang yan pag nag-grocery. Tsaka makikita mo dito, maraming tao. Katulad ngayon, Sabado at Linggo, ito yung nila. Family Day. Family Day, yung kung saan sila magpapasyal. Kasi Monday to Friday, talagang puspusan ng trabaho dito guys. May marites pero yan mo na, di naman sila kilala. Sobrang ganda dito. Tsaka walang polusyon. Ang ganda dito, ang ganda. So kung may natutunan ka sa Germany na sana meron tayo sa Pilipinas o sa kahit saan parte man ng mundo, ano yun? Disiplina talaga ng tao, pre. Disiplina ng tao dito. Iba talaga sa atin eh. Sa atin, titigas ng ulo. Pedestrian. Sa atin, ikaw na bahala mag-adjust. Sila talaga yung tigil talaga. Tsaka papaunahin ka na sige. Lakad ka na. Madami tayong friends na nasa Pilipinas pa na gustong pumunta dito. Tapos nagtatanong sila, parang dapat talaga ba or okay ba talaga na kasama mo yung asawa mo, pamilya mo na pag pumunta ka dito? Hindi ba parang sobrang hassle or mahirap ba na mag-start ng pamilya dito? Ano sa tingin mo? Ay, yung mga nagbabalak na pumunta pa lang dito na na may asawa dyan tapos mauuna kayo dito, okay lang man din. Tsaka kunin nyo lang sila pag nandito na kayo. Sitol na kayo dito. Mahirap pag mag-isa kayo dito eh. Dapat talaga magkasama kayo? Dapat talaga magkasama kayo. Kung wala namang kasama, dapat may din. May kasama, kagaya nyo na magkaibigan, di yung ang layo mo sa ibang wala kang masusumbungan pag nagkasakit ka, wala kang hinga ng tulong, ikaw lang. Totoo. Yung may kaibigan ka, mapupuntahan ka dyan, sasabihan mo kung anong problema mo. Balita ko nag-aaral ka ngayon ng A1. So, kamusta ang pag-aaral mo? Oo nga eh. Yun lang yung dito, mahirap. Guys, tangina, ang hirap ng language dito. Iwan ko lang pag masusurvive ko ba. Shoutout ako sa asawa ko na napakaganda. Nandito siya. Sa tita ko na nandito, maganda rin yung tita ko. Magaling lang tita. Tsaka shoutout sa Team Krieger. Tsaka Virus Team. Hi guys, I'm with Maimon. I'm Charis. mga taga-saan kayo sa Pilipinas guys? Sa Cebu. Cebu. Wow, talaga Cebu. Akala ko bukid nun. Hindi. Di ba? Cebu ba? Describe nyo nga guys yung yung Germany in 3 words. Maganda. Maganda. Bakit nasabi mo maganda? Kasi napakalinis ng lugar nila, halos kahit saan ka magpunta.
Walang basura. Napakalinis, walang basura. May lagayan talaga yung bawat basura. Segregation. Bakit ilang araw ka na ba dito? Nako, mag-iisang linggo pa yata ako dito. Sa linggo pa lang. Wow, fresh na fresh guys. Nakaka-German ako, meron akong ano yung tawag dito? Butter bretzel. Butter bretzel. So far sa isang linggo mo, ano yung ano? Ito ba yung first na gala mo? Parang ito yung first na gala ko dito na malayo sa Stuttgart. Yan. Malamig. Bakit nasabi niyong malamig? Ano ba yung temperature ngayon? I think below 10 degrees ata. Okay. Oo. Ilang ano ka na ba dito? Ilang taon ka na? 2 years. Sa 2 years mo, paano ka nag-adjust sa lamig dito sa Germany? 3 suot. Heater, heat tech, tas yake, tas normal advice may winter yake. Pero hindi, kaya naman. Peaceful. Peaceful. Bakit mo nasabing peaceful? Yung, di ba sabi nila may Ruheside, 10 p.m. Sa amin kasi, kung saan kami nakatira, 7 p.m. talagang wala ka nang maririnig na sound. Ano yung may advice mo sa mga friends natin na sa Pilipinas na nagbabalak pumunta dito sa Germany? Ituloy nila. Bakit? Kasi para sa akin, yung Sprache lang naman talaga yung yung mahirap dito. Pag nakasanayan mo na, syempre sa 2 years ko hindi ko masasabi na magaling na ako sa Sprache, 'di ba? At least lang na maintindihan mo, ma-express mo yung self mo, magawa mo yung yung need ng patient, ganun. Okay naman. Tapos lalo na pag may anak, sobrang ng benefit sa may anak. Gano'n mo ka gusto na mapunta si Mon dito nung wala pa siya? Gustong-gusto. Siyempre kasi mahirap, lalo na pag winter, sobrang 'di ba? Sobrang napaka-boring, kasi siyempre sobrang tahimik. So parang normal talaga yung winter. Anong tawag nun? Yung parang naho-homesick ka, ganyan. Actually, madami tayong mga friends, subscribers na nagtatanong kung worth it ba or okay lang ba talaga na kunin yung family papunta dito. Any advice? Sa akin worth it naman. Depende din kasi sa tao, 'di ba? Pero sa akin kasi kung i-compare mo naman sa Pilipinas, naranasan namin na yung parang kahit ipon ka ng ipon, pag may isang magkasakit sa pamilya mo, yung ipon mo wala. Naranasan ko yun sa mama ko before. So, yun yung nagpaano sa akin na pumunta dito. At least man lang, kahit malayo, pag may magkasakit or may need ng pera, nakakapagpadala ako. Ano yung na-enjoy mo dito sa Germany? Eras Tour! Taylor, Swiftie! Di ko ma-imagine, siguro kung hindi siguro ako nag-Germany, hindi ko makikita si Taylor. Never in my entire life na-imagine ko makikita ko siya sa person. So, to end it up, from 1 to 10, since nandito na si Mon, gaano ka ka-happy? 11? Ikaw? 11 din. 11. Shout out sa mga taga Cebu! Danau City! Pwede ka magbisaya para at least, kasi madami tayong mga friends. Mga Laurente family, Alfuha family, Ramirez family. Yung kong papa, ako mama. Thank you. Among Thank you, guys. fur babies. Te, paano yung bang bang bang? Bang bang bang. Bang. Oo nga. Pang matanda yung... Ding, 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 ding. Machacha na. Kaya pa, te. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Hey guys, yung yun na, ng waterfalls. Tapos yun pa yung akyatin namin. Good luck guys. Good luck talaga. Kabayan, ano pa kayo na kain? Bungi Wonderland! Mets, takot na takot lang. Takot na takot siya sa bangin. Bangin.
See you. Look, sayaw na. Sumayora. Sumayora. Ano yung in-order mo eh? The Black Forest. Na White Forest. What's that thing? Anong titis? Wala ka ba sa titi sa bata ba? Tintin sa bata. Titi. Hi, vlog. Yung pera na yung Gera. Busok. Ay! Bravo! Thank you for watching. Thank you for watching. Please, please subscribe and click the notification button. Thank you.